Gandang araw mga kaambot, maligayang pagbabalik. Nandito naman tayo ngayon sa Lawag City, sa hardin ng aking biyanan. Yan, wala akong sariling hardin dito, nakikihardin lang tayo. Yan, makapansin nyo, maaga pa lang, no? Pero linis na ang kalsada dito sa kalye namin. So ganyan ang mga kaugalian dito sa Lawag City. Harap mo, linis mo, hindi mo antay na linisan pa ng mga street sweeper yung mga yan. Yung kalsada mo, responsibilidad mo yan na linisin. So tayo, tapos na rin tayo magwalis. At ito, bisitahin natin yung Australian mulberry natin, no? Wow, kita nyo naman, 1 month na to. Halos eksaktong 1 month na, 4 weeks nung pinaugatan natin itong Australian mulberry at saka itong Illinois mulberry. Tingnan nyo naman, ang ganda, no? Hindi katulad yung pinapaugatan natin sa opisina. So may na-realize ako. Kita nyo, kitang-kita naman dito yung ugat, oh. Wow, lalaki, diba? Ilan ba to? Uy, ilan ba yung pinaugatan natin dito? Akala ko putol na. Yan, ito, oh. Kita mo naman, umaalsa na yung ugat. Gusto nang umalis. Pero ang pinagtataka ko lang naman, bakit hindi siya nalalanta, no? Katulad ng mga tanim natin doon sa opisina. Ito, ang ganda. Oy, kita nyo naman, oh, may bulaklak. Ihi, yan. Okay, sample, no? Ganda, nagpaparamdam na yung Illinois natin. At saka itong ganda, parang dahon siya ng Canada. Gusto ko itong Australian mulberry natin kumpara sa doon sa opisina. Sa opisina ay yung regular rin lang na parang papuso, pero ito ay ang ganda talaga. Ito yung gusto kong paramihin. Yan, at ano naman na, hindi naman ako nadismay at maganda naman din siya mag-ugat. Kitang-kita nyo naman, oh. Wow. Diba? Talagang halos pumutok na yung ng dami ng ugat. Buhagag na buhangin ang ginamit natin dito mga kaambot, ano. Yan. Okay, oh. At ang dami niyang ugat ngayon. Ang problema ko kung paano ko siya itatanim. Wala naman kasi akong enough na lupa dito. Ayan lang na nakakaawot. Talaga naman kahit yung mga maliliit na sanga na ginawa natin ay talaga namang punong-puno ng ugat, no? Ano kaya nangyari? Ano kang pinagkaiba nito sa tanim natin sa opisina? Ito talaga naman sandamakmak ang ugat niya. Grabe. Ang isa lang na napansin ko, so dapat yung i-markot root, o tama, markot natin ay parang medyo magulang na napuno para hindi siya malanta. Though itong isa ay medyo nalalanta ngayon. So hindi ko alam kung ba't nalanta, baka hindi lang nadiligan ng konti. Kasi dito ay araw-araw may nagdidilig talaga. Kaya naman alaga. At saka kanal yung ilalim na yan, so malamang may tubig, Isang linggo o 2 linggo na yatang mainit dito. So ibig sabihin talagang nadidiligan siya, hindi napapabayaan. Okay, araw-araw. May host kasi dyan. Okay, yan naman. Itong huli nating pinapalaki, so far nakasurvive naman siya. Yun ang importante. Hindi siya namamatay. Yan. Okay, ito. Magandang klase rin to mga kaambot. Pero saan ko nasasabihin kung ano to. Okay. Idehan nyo na lang, kung alam nyo kung ano yan. Anong klaseng mulberry. Okay. So, papakita ko na lang sa inyo kung paano natin tatanggalin. Nako, saan ko kaya ililipat siya? Saan ko itatanim? Bibili muna ako ng lupa. Okay. Ito naman yung isa, yung puti. Katulad din ng tanim natin sa office, yung pinagpuputol na natin. Tingnan natin kung mamumulaklak talaga yan. Tsaka ito tingnan nyo, ito yung sili na tanim ng ibon. Nakakaambot. Yan, ang lalaki. Ang laki na pala niya, di ba? Yan, ang dami niyang bunga. Napakinabangan na rin to. Dami ng tuyong sili doon sa loob ng bahay. Speaking of sili mga kaambot, ay binitbit natin yung tanim nating sili dito sa Lawag para maitanim natin malapit doon sa kitchen ni Suryo. Yan. Tatanim natin doon, 5 puno to. Pinutol natin, biniyahin natin kanina. So far malaki ang chance niya na mabuhay.
Ito namang malunggay mga kaambot na nakikita nyo ay ito yung magandang klase ng malunggay na madulas ang dahon niya. Ito yung itinanim natin sa opisina, yung pinaparami natin doon. At pinapalitan natin yung naunang malunggay doon. Medyo magaras kasi ang ano nun. Ito ay maganda ang dahon niya. Masarap, parang saluyot. Ano? Yan. Yan, itong mangga na yan, punong-puno ng mga ibon yan. Kaya gustong-gusto ng mga pusa na pumunta. Maingay ito pag umaga. Okay, so tingin ko bibili muna ako ng lupa mga kaambot para mailipat natin sa sa paso, baka bukas na para makabili tayo ng lupa doon banda sa sa Palengke Market Bay. Okay, hindi naman siguro malalanta ng gusto tong isang. Ganda talaga ng ugat mga kaambot kapag nakita nyo to, pag binuksan ko na to. Pero hindi ko naman sisirain yan, papakita ko lang sa inyo, no? Ganda. Okay mga kaambot, tinanghali na tayo. Puputulin na natin yung mga sanga na pinaugatan natin, ano. So ngayon ko lang napagtanto na hindi pala porke magulang yung sanga na aanuhan mo ay hindi na siya malalanta, no. So most probably talagang sa pagdidilig, kapag nagkulang sa dilig malalanta talaga yung yung sanga, katulad nito, ano. Kasi ito kung mapapansin nyo, mataba na tong sanga na to, pero nung pinaugatan ko siya, ang sanga niya lang ay maliit. Diba? Ayan. Kung nakikita nyo mga kaambot, maliit lang yung sanga niya. Pero ngayon malaki na siya. Akala ko ay malaki talaga siya, pero mas maliit yung sanga na pinag-anuhan na yun, no? So talagang lumaki na siya. So ibig sabihin sagana lang talaga sa sa tubig, o maganda ang lupa natin, yung quality ng pagpapaugat. So tingin ko ay may epekto rin talaga yun, yung lupa rin, kaya nasusustain niya yung tubig, ano, at saka nakakagalaw ng maayos yung mga ugat. Ito malalanta na tong isa, hindi natin alam kung bakit. Yan, meron naman siya dito, ang dami na rin yung ugat. Pero umpisahan na natin. Ito talaga naman, jam pack, ang dami talaga. Okay, putulin na natin yan. Ito, yung lumaki na yung pinagsangahan ng pinaugatan natin, at maliit na yung sanga na naiwan. Purol yata yung pambutol natin, Okay. Yan ay sa isang sanga lang. And then ito naman yung sa iba. Kita nyo naman yung pinagugatan dito. Talaga naman, diba? Punong-puno. Talagang punong-puno, umaalsa. Grabe. Ang gandang klase ng mulberry na to. Alsang-alsa ang ugat. Ito. Anuhin na rin natin. Yun. And then ano pa ba? Last, ito talaga yung medyo malaking sanga na nung naano natin. Alisan na rin ang ugat nito. Okay, putulin na rin yan. So ito na lang mga kaambot ang natira sa isang puno. Meron pa. Grabe, ang dami pala natin pinaugatan dito, no. Ito, alisado na rin ang nito. Meron pa, akala ko ito lang dami pala tayong pinaugatan. Talaga namang panigurahan ang ginawa natin nung nakaraang buwan. Okay, ang haba. Yan, sa isang puno ng Australian cross rare to. Dito sa Illinois, punta naman tayo. Dami na rin, buhay na buhay rin talaga. Maganda ba ang pagkakadali talaga natin dito? Lalaki ng ugat naman, talaga naman. Talagang siksik ang ugat. Okay, yan mga kaambot. May bunga na. Sana magtuloy-tuloy. Maganda ang bunga niya. Sana isa siya sa ever-bearing na mulberry. Okay, kaltasin na natin to. Next, itong isa. Ilan ba pinaugatan natin dito? 3 lang. Sabagay, marami naman tayong puno niyan. And then, ito na. Okay, fire.
Ito na yung mga pinaugatan natin lahat. Dami, ang bilis tumago, no? Maganda ang lupa, magandang klase, maganda rin ang araw. Tingin ko dahil din sa araw kasi talagang sikat na sikat dito sa Silangan. Yan, at saka itong ano na to, puting mulberry na to ay, itong isa na to ay malago talaga to. Masanga at madali siyang patubuin. Isa to sa, pero hindi ko pa siya nasusubukang paugatin, ano. Putulan lang natin kasi masyado talaga siyang malago. Hindi na rin advisable ang mga sanga niya sa ilalim eh. Kasi hindi mo na rin mapapakinabangan niya kapag namunga. Purol na talaga itong ano natin. Okay mga kambot, ito lahat ang nagawa natin na ano, no? Na pagmamarkot sa mulberry, Illinois at saka Australian mulberry. Ang lulusog talaga ng ugat. So hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagtatanim kasi madali lang naman yon. At ang pagtanggal nito kasi kitang-kita naman talaga yung ugat niya, sobrang lulusog. I guess ang talagang nagpapaugat sa kanya ng maayos at hindi nagpapalanta ay yung medyo siguro yung magulang na yung sanga at yung lupa, buwaghag at yung isa yung araw. At siyempre pag may araw dapat araw-araw din ang pagdidilig. Okay mga kambot, yun lang. Kung nagustuhan nyo naman ang video natin, i-share nyo na rin, i-like at paki-subscribe na rin. Maraming salamat. Till next time.